matakot, kabahan, sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Minsan, ang mga taong pinakamamahal natin ay bigla na lang nawawala sa buhay natin. Hindi dahil ayaw nilang manatili o ayaw natin silang manatili, kundi dahil ang mga bagay na hindi natin maintindihan sa mabilis na paraan. At kahit matagal nang nakalimutan ng iba, minsan ay sa mga pinaka hindi inaasahang lugar natin sila ulit makikita. Dear Papa Dudut, itago nyo na lamang ako sa pangalang Kate. 29 years old na sa ngayon, may asawa na at may isang maliit na pamilya sa Quezon City. Isa po ako sa matagal nang nakikinig ng programa ninyo. Naisipan ko na baka eto na ang oras para ibahagi ko naman ang kwento ng matalik kong kaibigan noong kabataan ko. Ang pangalan niya ay May. Hindi ko alam kung bakit ngayon lamang ako nagpasya na gawin ito. Siguro ay dahil sa nangyari noong nakaraang linggo ng hapon. Nung sunduin ko ang pamangkin ko sa dating paaralan na pinasukan ko noong high school ako. Nakita ko kasi ulit si May. Nakatayo lang siya sa tabi ng puno ng sampalok habang nakatingin sa kawalan na parang may binabalikang alaala. Hindi ko siya napansin kaagad dahil palabas na noong sandaling yon ng mga estudyante at nakita ko rin kaagad ang pamangkin ko kasama ang mga kaklase niya. Nang mapalingon ulit ako sa kinakaroonan ni May ay wala na siya doon. Nagpalingon-lingon ako sa katabing classroom malapit sa puno ng sampalok pero hindi ko na siya ulit nakita pa. Ngayon, habang natutulog ang asawa ko at anak ko, napagpasyahan kong sumulat sa iyo Papa Dudut para ikwento ang alaala naming dalawa ni May. Unang nakilala ko si May taong 2006 noong kami ay high school. Bagong lipat lang siya sa paaralan namin noon. Nung una ay hindi siya masyadong nagsasalita sa klase. Palagi siyang nakaupo sa sulok ng classroom habang nakayuko at abalang nagbabasa ng aklat. Minsan ay nagsusulat lamang o nagdodrawing sa notebook niya. Natatandaan kong payat pa siya noon at medyo luma na yung suot niyang uniforme. Madalas na pambahay lang ang suot niyang damit na nakapare sa uniforme niyang palda. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong naawa sa kanya noong makita ko siyang nag-iisa sa kantin habang nagkwekwentuhan naman ng masaya ang ibang mga estudyante. Kaya ang ginawa ko noon, para makalapit sa kanya ay bumili ako ng 2 piraso ng biskwit at isang palamig bago lumapit sa kinakaroonan niya. Nang mapatingin siya sa akin ay agad ko siyang nginitian. Yung tingin niya ay parang hindi makapaniwalang may papansin sa kanya. Kaya lalo akong naglakas ng loob na itanong kung pwede ko siyang samahan doon. Tumango lang siya bilang sagot at binaba ang tingin sa mangkok niya na may lamang sopas. Mula noon Papa Dudut ay naging magkasama na kami sa lahat ng oras, sa klase, sa recess at kahit sa uwian.
Naghihiwalay lamang kami ng daan sa gate ng paaralan kasi madalas akong sunduin noon ng papa ko kapag uwian na sa hapon. Papa Dudut, unti-unti kong nalaman ang lahat tungkol kay May. Kwento niya, last year lang daw namatay ang mga magulang niya dahil sa isang aksidente ng bus papunta sa Maynila. Wala na siyang ibang kamag-anak ng papa niya, kundi ang tita Shirley na lang daw niya, na kapatid ng papa niya. Ito lang daw ang malapit na kamag-anak nila sa lugar na tumanggap sa kanya at kinupkop siya, Papa Dudut. Nakatira si May sa isang maliit na bahay sa labas ng bayan, malapit sa isang malaking bigasan. Balo na daw ang tita Shirley niya at may isang anak na pangalan ay Anton na mas matanda sa amin ng 3 taon. Ito daw ang kasama niya sa bahay bukod sa tita niya. Si Anton ng mga panahon na yon, Papa Dudut, ay hindi nag-aaral. Sabi ni May, tambay lamang ito sa bahay o sa kapitbahay nila. Madalas nga daw nasakit ng ulo ito ng tita niya dahil mabisyo daw ito, palainom at nagyoyosi. Nalaman ko rin, Papa Dudut, na ang tita Shirley niya ang nagpapaaral sa kanya. Kwento rin ni May bilang pagtanaw daw ng utang na loob. Lahat daw ng labahin ay siya ang gumagawa kapag nakauwi na siya galing sa paaralan. Palagi niyang sinasabi sa akin ang malaking pasasalamat niya sa tita niya dahil kinupkop pa rin siya nito. Papa Dudut, habang dumadaan ang mga buwan ay naging mas malapit pa kami ni May. Madalas kaming magtulungan, Papa Dudut. Kapag may mga takdang aralin na hindi niya maintindihan, tinutulungan ko siya. At ganon din naman siya sa akin. Madalas ko siyang ilibre noon. Hindi dahil sa sobrang naawa ko sa kanya, kundi dahil gusto ko rin na matikman niya yung mga kinakain ko kapag magkasama kami. May pagkakataon din noon na humihingi ako ng damit sa ate ko, lalo na yung uniforme niyang pinagliitan na niya na sa tingin ko ay kasya kay May. Malinaw pa nga sa alaala ko ang saya niya noong iabot ko yung plastic na may 2 uniforme at ilang sando. Natuwa siya ng sobra. Sabi pa nga niya, hindi na raw siya mahihiya pang pumasok dahil may mga bagong damit na siyang masusuot. Ang nakakatuwa sa kanya, Papa Dudut, ay napaka-giver din niya. Tuwing tanghali kasi kapag lunchtime na, yung baon niya lagi niyang nilalagyan ng extra ulam para sa akin. Binibigyan niya ako ng mga pagkain na minsan ay luto niya at madalas ay luto ng tita niya. Sabi niya, noong nalaman daw ng tita niya na may kaibigan siyang babae, lagi daw siyang pinapabaunan ng dagdag na ulam para ibigay sa akin. May pagkakataon noon, Papa Dudut, na inimbita ako ni May na pumunta sa bahay nila para makilala ko raw ang tita Shirley niya at para din daw makita ko kung saan siya nakatira. Hindi na ako nagkatubiling pumayag dahil gusto ko rin talagang makita ang bahay nila. Natatandaan kong Sabado ng umaga yon. Agad akong nagpaalam sa mama at papa ko na pupunta ako sa bahay nila May dahil may gagawin kaming project. Pinayagan naman nila ako basta daw hindi ako gagabihin sa pag-uwi. Excited ako noon dahil may gusto din po akong ibigay na regalo para sa birthday ni May para sa susunod na linggo. Simple lang naman yung regalo ko noon. Isang maliit na diary na may kulay rosas na takip at isang set ng lapis na may iba't ibang kulay. Nagkita kami sa school noon para sabay na kaming pumunta sa bahay nila, Papa Dudut. Natatandaan kong sumakay kami ng jeep, pagkatapos ay naglakad pa kami ng ilang minuto papunta sa kanila. Papasok yon sa isang maliit na eskinita sa likod ng isang palengke na may malaking bigasan. Doon ko nakita na maliit lang pala ang bahay nila at gawa sa kahoy. At may maliit na bakuran. Nang makarating kami sa pintuan ay agad kaming sinalubong ng medyo
may edad na babae. Pakilala ni May na si Tita Shirley daw niya yon. Nakangiti itong pinapasok kami, Papa Dudut. Ikaw na ba ang kaibigan ni May na lagi niyang binabanggit? Naalala ko pang tanong sa akin noon habang paupo ako sa upuan nilang gawa sa kawayan. Hindi nagtagal ay habang kinakausap ako ng tita ni May. May isang lalaki na bigla na lang pumasok. Pabalibag na binuksan yung pintuan. Medyo dugyot na feeling pogi yung datingan ng lalaki na napag-alamang kong pinsan pala ni May na anak ng tita niya. Pangalan ay Anton. Nagkatinginan pa nga kami, Papa Dudut. Hindi siya ngumiti at hindi man lang kami binate. Basta tumingin lamang siya sa amin ng ilang segundo bago umupo sa isang upuan sa tabi ng maliit na TV. Kumuha ito ng isang lata ng beer mula sa plastic na nasa silong ng mesang maliit na nasa harapan nito. Anton, huwag mong ubusin yan. Umagang-umaga pa lang. Sigaw ni Tita Shirley. Tumikhim lang si Anton at binalik ang tingin sa telebisyon. Habang si Tita Shirley naman ay nagpaalam na pupunta muna ng kusina para magluto daw ng kakanin sa kusina para may mailako daw ito at ang iba raw ay imemeryenda namin. Sinamahan ko si May sa kwarto niya para maibigay ko na rin sa kanya ang regalo ko. Napansin kong malit lang ang kwarto niya pero maayos. May nakatuping banig unan at kumot sa tabi at may isang mesa na puno ng aklat at lapis. May isang maliit na picture frame na may mga larawan ng sa tingin ko ay mga magulang niya. May pagkakataon pa nga ng sandaling yon, Papa Dudut, na habang nag-uusap kami ni May ay biglang pumasok sa kwarto yung pinsan niya nang hindi man lang magpasintabi. Palibasa kasi ay kurtina lang ang nagsisilbing harang doon. Oy May, sabi niya habang nakatingin sa kaibigan ko. Pagkalapit ay hinawakan niya ang balikat ni May, Papa Dudut. Baka naman may pera ka dyan. Pengi nga. Wala akong pera, Kuya Anton. Kay tita ka na lang humingi, sagot ni May. Pero tumawa lang si Anton bago tumingin sa akin. Saka ngumiti ng kakaiba. Uy, kaibigan ka ni May, di ba? Baka naman may pera ka dyan. Bigyan mo nga ako. O gusto mo, pasayahin kita. Mura lang ako sa serbisyo ko. Noong time na yon, Papa Dudut, dahil bata-bata pa ako ay agad akong nakaramdam ng takot. Napatayo ako at tinawakan ang kamay ni May pero nakahinga ako ng maluwag nang umalis din ito. Siguro ay nakaramdam na wala talaga kaming maibibigay na pera sa kanya. Mula nang pumunta ako sa bahay nila makalipas ang isang araw bago dumating ang Lunes, pasukan ay napansin ko na parang may nagbago na kay May. Lagi ko napapansin na balisa siya habang may klase. Madalas ko kasi siyang napapansin na nakatingin lang sa bintana habang nakikinig ang lahat sa teacher na nasa harapan. Napansin ko rin ang ilang araw na pagpunta niya sa likod ng CR pagkatapos ng klase. Noong sinubukan ko siyang sundan, doon ko nalaman na doon niya ginagawa ang pag-iyak para hindi siya marinig ng iba. Simula nang makita ko siyang ganon, Papa Dudut, ay lagi ko siyang sinusubukang kausapin pero palagi siyang umiiwas at sinasabing ayos lamang daw siya. Lagi din niyang sinasabi na huwag akong mag-alala. Ayos lang daw talaga siya. Palagi ko rin siyang pinapaalalahanan. Natawagan ako o puntahan ako sa bahay kung may ginagawa man si Anton na hindi maganda sa kanya. Ipinagtapat ko rin sa kanya na nababastusan ako doon sa pinsan niya, lalo na sa kung paano ito makatingin sa kanila. Katunayan, Papa Dudut, paulit-ulit kong sinasabi noon kay May na huwag niyang hayaan na saktan siya ng kahit na sino, na lumaban siya kung kinakailangan. Pwede rin niya akong pagsabihan pero palagi lang siyang tumatango bilang sagot. Saka ngingiti bago ako yakapin at sabihing ayos lamang daw siya. Natatandaan ko pang sabi niya, hindi raw niya kayang manakit pabalik sa taong kumugkop sa kanya. Doon ko napagtantong baka nagkaroon sila ng alitan ng tita niya. Pero sinosolo lamang niya noon ang tungkol doon, Papa Dudut. May araw noon na recess namin, inaya ko si May na kumain sa paborito naming lugar sa paaralan.
doon sa maliit na green park sa gilid ng classroom namin. May mga mesa at upuang gawa ng kahoy doon. Kaya isa yon sa madalas na tambayan ng mga tulad naming estudyante tuwing break time. Nang sandaling yon, wala kaming kasamang maraming estudyante. Karamihan kasi ay nasa kantin. Habang kumakain kami, bigla siyang tumigil sa pagkain. Hanggang sa napansin kong umiyak na siya. Kaya agad akong lumapit sa kanya at hinawakan siya sa kamay. Anong nangyari, May? Mahinahon kong tanong habang naguguluhan. Niyakap ko siya at pinakalma. Nang medyo kumalma na siya, sinabi niya sa akin ang lahat na ilang araw na raw siyang hinahawakan ni Anton sa maselang bahagi ng katawan niya tuwing wala sa bahay ang tita Shirley niya. At nang sinubukan daw nitong magsumbong sa tita niya sa halip na siya raw ay ipagtanggol nito. Mula sa masamang gawain ng anak nito ay si May pa raw ang sinampal at sinabihang nagsisinungaling. Simula raw ng gabing yon ay lalong lumala ang pagtrato sa kanya ng tita niya. Minsan daw ay hindi na siya pinapakain. May araw daw na nagdadala si Anton ng mga kaibigan sa bahay at doon nakikitulog kaya madalas siyang pinapahiga sa sahig ng kusina at doon na pinapatulog. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko, Kate, sabi niya habang yakap-yakap ako. Hindi ko alam ng mga sandaling yon kung ano bang dapat kong sabihin. Basta ang natatandaan ko noon. Inalok ko siyang sa bahay na lang namin muna siya tumira, Papa Dudut. Awang-awa kasi ako sa kanya. Grabing hirap ang dinanas niya sa bahay nila at wala naman akong magawang tulong para sa kanya bilang kaibigan dahil bata pa kaming pareho. Umaasa pa lang ako sa mga magulang ko noon. Tinanggihan niya ang alokong yon, Papa Dudut. Ang tita na lang daw kasi niya ang nagpapaaral sa kanya. Kapag lumayas daw siya ay baka hindi na siya makapag-aral pa. Maging ako ay napaisip din noon, Papa Dudut. Naawang napahawak na lamang ako sa kamay niya at humingi ng sorry kasi hindi ko siya magawang tulungan. Kahit gustong gusto ko. Natatandaan ko pa ngang sabi niya na pagtitiisan na lang daw muna niya hanggang sa makatapos siya ng high school. Saka na lang daw siya hahanap ng trabaho at malilipatan. Nakiusap siya sa akin na walang dapat makaalam ng sekreto niya. Kaya kahit na gusto kong magsumbong sa mga magulang ko noon patungkol sa sitwasyon ng kaibigan kong si May, ay hindi ko na lang ginawa pa, Papa Dudut. Pinilit ko rin siyang mangako noon na magsasabi siya sa akin kapag may hindi magandang ginawa sa kanya, yung magnanay. Ginawa naman niya bago kami magpatuloy sa pagkain. Natatandaan kong araw ng Biyernes ng umaga noon. Hinihintay ko siya sa school pero hindi siya dumating. Inakala ko noon na baka sa Lunes papasok na pero dumating ang araw ng Lunes hanggang Martes at Miyerkules ay wala pa rin si May. Hindi pa rin siya pumapasok. Doon na ako nagsimulang mag-alala ng sobra, Papa Dudut. Wala rin naman akong maisip na paraan para makontak siya noon dahil hindi pa siya nagkakaroon ng sariling cellphone. Ang paraan lang talaga na makita siya ay puntahan na lang sa bahay nila. Pero alam kong kukwestiyonin ako ng tita o pinsan niya kung anong ginagawa ko roon. Kaya kinakailangan ko ng mas matinding alibay. Pagkatapos ng huling subject namin ng hapon ay mabilis na akong lumabas ng classroom at bumiyahe papunta kina May. Naihanda ko na rin ang mga notebook na ipapahiram ko sa kanya para kahit papaano ay hindi siya mapag-iwanan sa mga lessons namin sa mga araw na wala siya. Nang marinig kong nagtanong si Sir Robert sa isa sa kaklase namin na si Janet tungkol kay May, dahil ito lang ang kabarangay ni May. Sabi daw ng tita ni May na sasabihin daw sa mga teachers na hindi muna makakapasok si May dahil may trangkaso at papasok na lang daw kapag gumaling na. Kaya ang ginawa ni Sir Robert at ibang teacher ay ibinigay na lang kay Janet ang ilang mga papel na kailangang sagutan ni May para makahabol ito. Kapag bumalik na sa mga susunod na araw, doon ko nag-grab yung opportunity. Nakiusap ako kay Janet na ako na lang ang magbibigay ng mga yon kay May. Agad naman siyang pumayag dahil marami pa daw siyang mga gagawin.
Kasalukuyang dala-dala ko noon ang mga notebook at papel at isang maliit na plastic na may lamang sopas na binili ko pa sa labas ng school dahil yon ang paborito naming kaining dalawa tuwing uuwi ng hapon. Pero pagdating ko sa harapan ng bahay nila ay nakasalubong ko kaagad yung impakto niyang pinsan. Papadudot nakasuot lamang ito ng maong na shorts at walang damit na pangitaas. May hawak na bote ng alak at mukhang galit pagkatapos kong tanungin kung nasaan si May. Pabulyaw niyang tinanong kung ano ang kailangan ko. Sinabi kong may ibibigay akong ipinamibigay ng mga teachers kay May pero sabi niya ay iwan ko na lang daw. Siya na lang daw ang magbibigay. Umalis na raw ako dahil natutulog na si May. Huwag daw akong istorbo. Sinamaan ko siya ng tingin at ang ungas bigla na lamang akong tinulak paalis noong magtangka akong pumasok. Habang tinutulak ako at nagpupumilit pumasok ay paulit-ulit kong tinatawag si May. Umabot pa nga na nakikipagsagutan na talaga ako noon kay Anton dahil nagbanta ng sasaktan ako kapag hindi pa raw ako tumigil. Nang mga sandaling yon, parang mas lalo lang tumindi ang nararamdaman kong kailangan kong malaman kung ano ang tunay na kalagayan ng kaibigan ko. Nagpanggap akong aalis na lamang dala ang mga papel at sopas. Habang lumalayo ako sa bahay nila ay napansin ko sa gilid ng bahay yung maliit na bintana na gawa sa jealousy. Alam kong bintana yon ang kwarto ni May kaya naging alisto ako. Nang makakuha ako ng pagkakataon ay agad akong lumapit doon nang may pag-iingat para hindi ako makita ni Anton. Nang tuluyan akong makalapit, kinatok ko yon at pabulong na tinawag ko si May. Ilang segundo rin na wala akong narinig na sagot doon. Papadudot, bago ko narinig na may kamay na nagbukas ng jealousy. Pareho kaming nagkagulatan ni May ng sandaling yon nang makita namin ang isa't isa. Pero ako ang mas nagulat at hindi makapaniwala sa nakikita kong mukha niya na may mga pasa at ilang marka sa bandang leeg. Medyo may sugat din ang labi niya. Nahalata ko rin kakatapos lang niyang umiyak dahil sa namumula at namamasa niyang mga mata. Tinanong niya agad ako kung ano ang ginagawa ko raw doon. Halatang natataranta pa siya at napapalingon-lingon sa may pintuang kurtina lang ang pansara. Inutusan akong umalis na. Baka raw makita ako ni Anton. Kaagad ko namang sinabi ang sadya ko. Sabi niya ay narinig daw niya ako kanina pero hindi siya makasagot dahil sa takot. Ibinilin daw sa kanya na huwag siyang sasagot kahit sinong tumawag sa kanya dahil malalagot daw siya. Pinakiusapan ko siyang tumakas at itatakas ko na siya. Pero sabi niya ay hindi daw niya kaya. Nakatali ang mga paa niya. Sa pagkakataon na yon, papadudot ay awang-awa ako kay May. Parang ginawa nilang hayop ang kaibigan ko. Nakatali ang isang paa niya gamit ang makapal na lubid na nakakabit sa dulo ng isang malaking pako na ibinaon sa sahig. Dahil doon, mabilis akong kumilos at maingat na pinagtatanggal ang mga slats ng jealousy. Inabot ko sa kanya ang balisong ng kuya ko na lagi kong dala sa bag ko. Inutusan ko siyang patidin ng tali gamit yon at saka siya dumaan sa bintana para tumakas na. Umiiyak siyang umiling. Sabi niya ay natatakot daw siya. Pinalakas ko ang loob niya at tinakot na kapag hindi pa siya nagmadali ay baka mahuli lang kaming dalawa. Papadudot ng mapatid niya yung lubid at may abot sa akin ng balisong. Tinulungan ko siyang makalabas sa may bintana saka kami mabilis na tumakbo. Hindi kami tumigil hanggang sa makarating sa isang maliit na tindahan na medyo malayo sa lugar nila. Doon ko na nagawang tawagan si Papa gamit ang keypad ng cellphone ko pa noon, papadudot. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Ibinilin sa akin ni Papa bago patayin ang tawag na hintayin daw namin siya at magtago muna para hindi kami makita ng pinsan at tita ni May. Habang hinihintay ang pagdating ni Papa noon, tinanong ko si May kung paano siya humantong sa ganong sitwasyon. Habang pigil ang pag-iyak ay sinabi niya sa akin na noong isang araw daw ay hinanap ng tita Shirley niya ang pitaka nitong may lamang pera na ipambibili ng bigas. Nang hindi raw mahanap ay agad siyang pinagbintangan ni Anton
na ninakaw daw niya ang pera. At kahit na umiiyak daw siya habang paulit-ulit na sinasabing hindi niya ginawa, hindi siya pinaniwalaan ng tita niya. Sinaktan daw siya ng mag-inang yon at hinayaang bugbugin siya ni Anton matapos makatikim ng mga sampalad sa bunot kay tita Shirley niya. Pagkatapos ay kinulong daw siya sa kwarto. Itinali ang paa niya na para daw hindi siya makatakas at hindi raw siya makakalabas hanggang sa ibigay niya ang pera na hindi naman niya ninakaw. Matapos niyang ikwento yon, Papa Dudut, ay parang nadurog ang puso ko sa pagpapahirap na ginawa sa kaibigan ko. Kaya ang tanging ginawa ko na lamang noon ay yakapin siya ng mahigpit. Umabot din sa kalahating oras bago dumating si Papa kasama ang ilang pulis. Sumama ako pabalik ng bahay nila May para ituro kung saan nakatira yung mag-ina dahil si May noon ay ipinunta sa malapit na klinik para gamutin. Nung nandun na kami sa bahay at kinausap na ng pulis si Anton, eksakto namang pagdating ng nanay nito. Sinubukan nilang tanggihan ang lahat ng akusasyon pero mas pinaniwalaan kami ng mga pulis. Dinampot sila at dinala sa presinto. Pero makalipas ang ilang oras matapos magamot si May at kinausap ng pulis, nagtaka ako nang biglang dinala kami ng pulis sa barangay hall. Ang sabi doon daw aayusin ang mga nangyari. Kumontra ako noon pero inawat ako ni Papa. Matapos akong naunang awatin ng pulis, yun daw ang pinili ng biktima. Kaya napatingin na lamang ako kay May na tahimik na nakayuko. Sa totoo lang ng mga sandaling yon, gusto ko siyang alugin para magising sa sobra niyang kabaitan. Pagdating doon, nagkanya-kanya kaming upo. Nag-usap-usap yung kapitan, sekretarya nito at isang pulis. Tinanong din nila ako at si Papa kung ano ang kinalaman namin doon at saka kami pinakwento. Pagkatapos ay sinunod naman nilang tinanong si May. Nagulat ang buong barangay nang marinig ang kwento niya tungkol sa mga nangyari. Hindi raw nila akalain na ang mabait na si Shirley ay kayang gumawa ng ganon sa isang bata. Habang nakaupo kami sa loob ng barangay hall ay patuloy lamang sa pag-iyak si May. Kung ako lang talaga ang magdidesisyon noon, Papa Dudut, gusto kong ipakulong kaagad ang mag-ina. Pero nung tumingin ako kay May, nakita ko sa itsura niya na naaawa siya habang nakatingin sa tita niyang nagkukunwaring umiiyak noong sandaling marinig ang sinabi ng kapitan na maaaring makulong ang mag-ina dahil sa mga ebidensyang nakita. Yun nga ay ang mga pasa at sugat sa katawan ni May at mga pahayag niya tungkol sa pang-aabuso ng dalawa dito. At kami naman ni Papa ang pwedeng maging testigo. Nang marinig nila na hanggang 7 taon o higit pa ang ilalagi nila sa kulungan, todong pagmamakaawa ang dalawa kay May. Ilang sandali pa'y biglang tumayo si May at lumapit sa tita niya. Hinawakan niya ang kamay nito at sinabing hindi na niya gustong ipakulong ang tita at ang pinsan niya. Sinabi rin niyang alam niyang nahihirapan din ang kanyang tita, na naghihirap ito para sa kanilang dalawa ni Anton. Ayaw niyang makulong ito, lalo na at kamag-anak niya ang mga ito. Kahit nakakaramdam na ako ng pagkainis noon, Papa Dudut, ay nanatili na lamang akong tahimik sa desisyon na yon ni May. Nag-usap-usap ang mga barangay official at nagpa siya na bigyan ng pagkakataon ang mag-ina. Sinabi nila na kailangang sumulat ng kasunduan na hindi na nila uulitin ang ginawa kay May at kailangang magpagamot sila sa isang guidance counselor para matuto ng tamang pag-uugali. Nasa kasunduan din na pinagbabawalan si Anton na lumapit kay May at kailangan maghanap ng trabaho para hindi natambay sa bahay nila. Pagkatapos ng pag-uusap ay naloko si May na tumira na lang sa amin. Sinabi pa nga ni Papa na handa kaming tanggapin siya bilang pamilya at si Papa na lang daw ang magpapaaral sa kanya. Pero magalang na tinanggihan niya ni May. Papa Dudut, ayaw daw niyang maging dagdag gastos pa sa amin. Dagdag ba niya? Wala na siyang ibang kamag-anak kundi ang tita na lamang niya at naniniwala siyang magbabago na ito ayon din sa pangako nito sa kanya. Hinayaan na lang namin siya sa desisyon niya noon na bumalik sa bahay ng tita niya. Pero sinabi ko naman po
na laging bukas ang bahay namin para sa kanya kapag kailangan niya ng tulong at lagi lamang akong nandito na pwede niyang masabihan kapag may hindi na naman magandang ginawa sa kanya ang mag-inang yon. Mga 2 buwan ang lumipas noon at para namang nagbago na ang lahat, Papa Dudut. Lagi ko na rin nakikita ang ngiti ni May na matagal ko nang hindi nakikita. Kwento pa nga niya sa akin na maayos na raw ang pakikitungo sa kanya ng tita at lagi raw siyang pinagluluto ng masasarap na pagkain para mabaon niya. Si Anton naman daw ay may trabaho na sa tindahan ng bigas. Umiinom pa rin daw pero hindi na siya nito sinusubukang asarin o saktan. Minsan pa nga raw ay binigyan pa siya ng regalong lapis at papel. Dahil sa mga kwento ni May noon, Papa Dudut, ay naging panatag ako. Madalas din kaming magkwentuhan noon ang mga pangarap namin sa buhay kapag nakapagtapos kami ng kolehiyo. Pangarap niya maging CPA para makatulong daw siya sa tita niya bago tuluyang magsarili. Gusto na rin daw niyang tumayo sa sariling mga paa kapag nabigyan na siya ng maginhawang buhay ang kumupkop sa kanya. Pero hindi ko akalain, Papa Dudut, na sa isang iglap. Parang lahat ay mabilis na naglaho dahil sa nangyaring hindi ko makakalimutang nasaksihan. Natatandaan kong Lunes ng umaga yon. Papasok na ako sa gate ng school nang mapansin kong maraming estudyante ang nagtitipon sa tabi ng gate. May mga umiiyak at nagbubulungan, yung iba naman ay takot at may pagkataranta ang nakikita ko sa mga mukha. Habang patuloy ako sa paglalakad ay may narinig akong ilang estudyante na nagsasabing nagbigti raw sa puno ng sampalok ang isang estudyante. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang akong kinabahan ang mga oras na yon, Papa Dudut. Basta na lamang akong napatakbo papunta sa classroom namin kung saan malapit yung malaking puno ng sampalok. At habang papalapit ako ay dumarami na nga ang mga estudyanteng nakikiosyoso sa lugar. Sinubukan kong sumiksik. Doon ko nakita na may mga pulis at ilang barangay tanod ang nakapalibot sa lugar malapit sa puno. At doon ko rin nakita ang katawan ni May na inalis ng 2 pulis sa pagkakabigti sa sanga ng puno. Malapit sa upuan na madalas naming tambay ang 2. Nakasuot siya ng uniforme habang nakalabas ng bahagya ang dila niya. Hindi ako makapaniwala noon na nakita ko yon. Parang tumigil ang mundo ko noon at hindi makagalaw ng ilang segundo. At habang sinusulat ko ito ay naiiyak pa rin ako, Papa Dudut. Naalala ko na naisigaw ko pa ang pangalan ni May at napatakbo para lapitan siya pero pinigilan kagad ako ng isang tanod. Iyak ako ng iyak noon hanggang sa hindi ko namalayan na nahimatay na pala ako ng sandaling yon. Nagising na lamang ako sa office ng principal nakahiga sa sofa habang binabantayan ng isa sa kaklase ko. Ilang minuto matapos kong magising ay dumating si Papa para sunduin ako dahil in-excuse na raw muna ako dahil sa mga nangyari. Pagkalipas ng ilang araw, may pumuntang pulis sa bahay namin matapos kausapin ang mga magulang ko ay saka naman ako kinausap at sinabi na may sulat daw ang kaibigan ko para sa akin. Kailangan ko daw sumama muna sandali sa kanila para sa ilang katanungan. Sinamahan ako ng mga magulang ko, nakitang-kita ko ang pag-aalala sa mukha nila at pagkalito. At doon na nga matapos sabihin sa akin na mabigat ang nilalaman ng sulat na para sa akin. Sumailalim na ako sa maraming katanungan. Isa sa tanong nilang natatandaan ko ay kung may alam ba ako sa problema ni May o may nasabi daw ba sa akin si May. Lahat ng mga tanong nila ay sinagot ko at ikinuwento ko rin ang mga nalaman ko. Pagkatapos sa mga tanong ay pinauwi na rin ako at ang sabi tatawag na lang daw sila sa amin matapos kong itanong kung makukuha ko ba yung sulat na para sa akin. Naging mabilis ang araw hanggang sa mailibing na si May. Sa paglipas ng mga araw na yon ay patuloy lamang ang investigasyon ng mga pulis sa kaso. Hanggang sa lumipas ang higit 1 buwan, lumabas na ang warrant of arrest para kay Anton. Balita din ni Papa sa akin noon na dinakip na rin daw ito ng mga pulis sa kasong rape. Gumulong ang kaso ng may katagalan. At bilang isang witness sa huli ay nabigyan ko ng hustisya ang matalik kong kaibigan, Papa Dudut.
Minsan nakakaramdam pa rin ako ng sakit sa dibdib tuwing naaalala ko si May at ilang nilalaman ng sulat niya. Lalo na tuwing nakikita ko ang puno ng sampalok sa likod ng paaralan noon. Katunayan po ay death anniversary niya noong makita ko ulit siya sa dating paaralang pinasukan ko noong high school. At habang sinusulat ko po ito, Papa Dudut, ay hinihiling ko na lang na sana ay hindi na maranasan ng ibang bata ang mga pinagdaanan ni May. Na sana'y may makinig sa mga sumbong nila at gumawa ng paraan para matulungan sila. At sana lahat ng bata ay makahanap ng taong tutulong at mamahalin sila ng totoo. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Labos na gumagalang, Kate. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento, Kate. Napakabuti mong kaibigan dahil hindi mo siya iniwan sa bawat sitwasyon na kailangan niya ng tulong. Inilaban mo pa rin siya at kinamit ang hustisyang para sa kanya hanggang sa dulo. Kung nasaan man siguro si May ngayon, hindi niya kakalimutang may mabuting kaibigan siya na tulad mo. Pero nakakalungkot mabasa at marinig ang mga karanasang dinanas ni May. Nasa ganong edad na may mabuting puso at malawak na pangunawa. Na isang batang dapat naglalaro at nangangarap lamang ng magandang kinabukasan. Hinarap ng sariling kamag-anak sa mga bagay na hindi naman dapat nararanasan ng sinumang bata. Napakasakit isipin na minsan ay may kadugo tayo na sila pang nagdudulot ng paghihirap at nagbibigay ng kawalan ng pag-asa sa buhay natin. Ngunit tandaan po natin na huwag nating hayaan na patahimikin tayo ng takot dahil palagi may mga taong handang tumulong at masasandala natin sa oras na parang nawawala na tayo ng pag-asa. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.